Guys, good evening. Lezor, hello. Ayan, ang dami nating viewers ngayon. It's already 7 p.m. Happy Easter Sunday sa lahat ng mga viewers natin. And, yon. Maaga kanina yung evening gown no, ng Miss Universe Philippines. Yun yung pag-uusapan natin ngayong araw. Akala ko, ngayon lang siya, ngayong mga oras to i-upload. Kasi usually, ang Empire, madalas naman sila nag-upload ng mga 6, 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. And ganun din kasi yung algorithm ng pag-upload sa YouTube. Kasi nga, syempre, di ba yung mga tao nakarelax na during that hour, tenga na, pahinga na, prime time hours yun, di ba? So, akala ko, ganun time nila i-upload. Pero grabe, no, in-upload nila ng maaga kanina, alas 12, nasa biyahe ako pabalik dito sa Manila. Kasi nasa Manila na ako ngayon. Yes, nasa Manila kasi ko. Tapos ayun, in-upload na nila agad-agad. So, nagulat ako, nanonood ako sa biyahe. So, hindi ko masyado na-feel yung panonood sa cellphone. Ganyan, nasa biyahe. Pabalik dito. Kasi nga, akala ko ngayon nila i-upload. But yeah, at least tapos na. And then, ayun, ang dami na nating mga nabasang mga komento ng mga pageant fans and mga analysts. Yan, katulad yan ng mga nag-analyze sa mga eksena kanina sa evening gown. Ayan, nasa simbahan pa daw. So, nasa simbahan pa siya. Yung iba sa kanina sa inyo na baka nasa simbahan pa. No? Kasi nga, di ba, Pasko ng pagkabuhay. Gapit ang haling tapat nila in-upload. Pero yeah, ayun nga. Hati-hati ulit ang opinion ng mga pageant fans sa nangyari kanina. Una yung stage. Siyempre, ayan na naman tayo. Hindi lahat bet. Yung iba, hindi nila gusto. Ganyan. Madilim. Ayun. Sabi nga, okay lang na madilim kasi nga nagtitipid. Mahalang meral ko ngayon ang gas kaya okay lang na madilim. Sabi ko sa mga comment section. But yeah, yun nga, trademark yun ng Empire na madilim. Kaya, carry na yun. Evening gown, background song kanina, ayun din, underwhelming, nakakaantok. Actually, nantok ako yung mga palagitnaan na kasi nga, di ba, yung music. But yeah, syempre, alam nyo naman, mahirap humanap ng music kasi nga may copyright. But yeah, it is what it is. So yun, pag-usapan natin kung sino yung mga standouts. So kung may question kayo dyan, sige, itanong nyo dyan. Sasagutin natin isa-isa kung ano yung masasabi natin doon sa candidate na itatanong nyo. When it comes to production naman ng preliminary, given naman na yun na may masasabi talagang karamihan sa atin, pwedeng gusto natin, pwedeng hindi, hati-hati naman yan kasi wala naman talagang perfect. Kaya kung ano yung mga simpatya nyo, okay lang yan. Valid naman lahat yan. Pero yun nga, tandaan nyo na lang na preliminary competition pa lang naman. Preliminary competition pa lang naman, and back in the days, pag preliminary competition naman talaga, di ba, sobrang simple lang ng mga pangyayari. Di ba? Dati, back in 2008, 9, 10, 11, pre-recorded naman ng mga preliminary competition. Yun na lang isipin natin. Pero yun nga, ang tanong doon, bakit pa urong? Pero yeah, this is what it is again. But nag-enjoy naman tayo kasi nga at least nakita na natin yung mga inaabangan nating candidate, diba? Okay, ayun lang. Yun lang naman preliminary thoughts. Ano pa ba yung mga preliminary hugot nyo dyan? But overall, okay naman. Yun lang naman ang mahalaga dun. Makita natin yung girl na naglalakad, rumaramba, makita natin yung mga gown nila. Yun lang naman ang mahalaga dun, diba? Magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin. Ang dami natin viewers ngayon, mga naglalabas ng simpatya at sama ng loob. Ayun nga yung prod. Okay lang yun. At sabi ko nga, mahalaga naman doon yung naglalakad yung girls. And yeah, na yun. Siguro ako kung may gustong lang akong baguhin kanina, yung background song lang siguro. Wala na akong pakialam dun sa ilaw or kung ano man. Siguro yung background music lang. Kaya medyo napansin nyo, medyo timid yung ibang mga girls. Parang yung iba kasi sabi sa comment section, malamya, parang mabagal daw ang mga lakad ng mga girls. It's because of the background music or background song na yun nga. Sinasabayan lang nila. Wait lang Yeah. Na sinasabayan yung announcer. Yung host okay lang, wala namang problema kay Jasper. Wala naman problema. Kunyari, Baguio. Kineso. Wala namang problema. Ako, yun lang yung
Gusto ko lang i-change siguro if ever. But yeah, guys, April 5 ngayon, in-upload na yung evening gown. And then we have chance na magboto April 5 to 11. And then the next day, i-announce na siya, 11 ba or 12, basta i-announce siya kung sino yung papasok dun sa swimsuit. Then i-upload na ulit yung swimsuit. Okay? Alright, so yeah, pag-usapan na natin. Ang dami ko sinasabi, no? Pero ayan na, comment lang kayo dyan. Babasahin ko yan kahit ang bilis ng comment section. Unahin na muna natin si Bohol kasi yun yung tinamaan agad ng mata ko. Thoughts about Bohol. So ayan, nagulat tayo, no? Ito na nga ang confirmation na wala ng Batangas kasi si Kat officially Bohol na siya. And then yung paglabas niya kanina, binago niya rin yung image niya. Not sure kung wig yon or totoong buhok. Kung alam nyo na wig yun na tutumbo ako, sige, ano nyo lang dyan, i-comment yan. But, nasatisfied ako sa performance ni Bohol. Bagay sa kanya yung bago niyang image, tamang-tama, na nagbago siya ng image kasi bago na rin yung sash na suot niya, which is Bohol. And may clout naman talaga sa sash ng Bohol. May sash factor ang Bohol actually pagdating sa Miss Universe Philippines. Sa era na bago yung hair, na bago din yung sash. Yes. May sash factor ang Bohol and then tamang-tama, maganda din yung performance niya. Bet ko yung gown niya kanina, yung gold gown. Bet ko din yung paano siya nag-perform kanina. Paano niya dala yung gown, bet ko. Kasi may mga candidates kanina na maganda sana yung gown pero hindi nadala ng ayos. Meron namang ibang okay yung gown pero sobrang nadala talaga nilang ayos. So, doon talaga natin na pagkumpirma na sa pagdadala talaga ng gown siya, no? So, ayun, overall, si Baguio, pasok siya sa akin, pero hindi ko lang alam kung anong rank. I mean, si Bohol, pasok siya sa akin. Hindi ko lang alam kung anong rank kasi nga, satisfied ako sa performance niya. Yeah. Gagawa ko ng ranking ko 1 to 10, pero hindi muna ngayon, na. I-analyze ko pa ulit na mabuti. Pero pasok yan sa akin, si Bohol, Kat Caseñas. And ayun, sana magtuloy-tuloy. Sana hindi maka-apekto sa kanya yung issue. Though, wala naman siyang kasalanan doon. Kaya nga, si Empire talaga, si Miss Universe Philippines Organization talaga ang gumawa ng way, ang nag-mitigate or nag-mediate para makabalik ulit siya sa competition. So, feeling ko hindi man siya makaka-apekto. So, yeah, sana nandyan siya. At 30 naman yung pipiliin. So, mukhang nandyan siya. Next, Taguig. Bella Ismael. Bet ko yung gown ni Bella, yung plunging neckline. Kasi na-elongate niya lalo yung torso niya. Nagmukha siyang mahaba. Kung matangkad ka na girl, mas lalong maganda yung plunging na neckline. So, as usual, pasabog. Pagpasok niya pa lang, pasabog yung entrance, yung entrada niya. Sobrang ganda pagpasok niya. And then pulido, kasi nga Bella Ismael, yun nga yung sinasabi ko lagi. Pag nagla-live tayo, sabi ko, madali lang kay Bella ang evening gown kasi nga, napatunayan na niya yan 2020, madali lang sa kanya yan. Kaya naman kanina, diba, easy win. Walk in the park, kay Bella talaga yung kanina. Kaya, nandun siya. Pero hindi siya yung number 1. Kung para sa akin si Bella parang nasa top 3, 1, 2, 3, ganyan. I mean, hindi siya 1, number 2 or number 3. Ganun si Bella. So, yung number 3 ko, number 1, 2, 3 ko, or top 3 ko, buo na rin naman yun, April Smith, Bea Windorsky, tsaka si Bella Ismael. Agree ba kayo? Wala pa ako ranking na 1 to 10, pero yung top 3 ko, buo na rin naman as of now. April Smith, Bea Windorsky, tsaka Bella Ismael. Ayan, nag-a-agree naman kayo. Ang dami ko nakikitang yes. Bakit? Si Bea Windorsky for me siya may pinakamalinis na performance. Malinis yung performance ni Bea. Sa ayaw man at sa gusto nyo dyan, aminin nyo man o hindi, malinis yung performance ni Bea. Yun na yun. Yun na yung gusto nating makitang performance. Siguro pangalawa ko na lang si Bella Ismael. Pero nag-iisip pa ako kung sino yung pangalawa, kung Bella Ismael or April Smith. Pero pangalawa si Bella Ismael. Kung pulido, malinis, magandang presensya, pagbaling pa lang ng camera, pagpasok, yung satisfied ka talaga na feeling mo nasa international pageant na. Bella Ismael, Bea Windorsky, April Smith. Silang tatlo. Yun, yung number 1, Bea Windorsky, kasi nakita nyo naman, di ba? Kita nyo naman, di ba? Simple lang yung gown niya. Yung gown niya, Baumgartner. Anong kulay yon? Baumgartner. Fuchsia ba tawag doon? Violet. Blah, blah, blah. Old Rose.
Actually, patay pa nga ng kulay yun eh. Dun sa stage, pero tingnan mo, dalan-dala ni Bea eh. Plum daw, kasi parang tingin ko doon all rose eh. Pero yun nga, plum. Di ba patay na kulay pa nga yun eh. Pero tingnan mo, dalan-dala ni Bea, ulitin niyo ulit. Again, oo, alam kong alam niyo na bias ko si Bea, pero si Bea talaga yung nagbigay ng performance sa akin for me, number 1. Number 2, Bella Ismael or April Smith. Yung kay Bella Ismael, na-explain ko na. Yeah. April Smith na tayo. Si April Smith, para siyang Gazini 2.0. Kasi Cebu, Fuchsia Pink. Ang tawag sa gawin ni Gazini, Fuchsia Pink ba? Oo. Yon. Pero malinis talaga yung performance ni April. Malinis. Plus yung proportion niya, kitang-kita, gawa ng malinis. Malinis. April Smith, malinis. So yeah. Siya yung number 3 ko or number 2. Basta as of now, gagawa pa ako ng ranking. Sila yung number 1, 2, 3 ko. Okay. Ayan. Next, Nicole Borromeo. Number 4 ko siya. Kanina nag-analyze din ako. Sige, ilalagay ko ba si Nicole sa top 3 ko? Ganyan. Pero hindi ko kasi maalis si April Smith. Nagtatalo yung utak ko, April Smith versus Nicole Borromeo. Hindi ko maalis si April Smith kasi nga, plakado. O sabihin na natin, hindi face card kasi kung face card, Nicole Borromeo talaga. Pero yung baling pa lang ng camera, yung postura niyang ganon, S-line, kasi nga di ba fan ako lagi ng mga S-line, gusto ko lagi mga sexy, ganyan. Plakado, beauty queen. Ganun yung mga hinahanap natin beauty queen sa stage. Kaya hindi ko siya maalis sa top 3 ko kasi nga pinag-iisipan ko. Si Cebu Province si Nicole, diba? Cebu Province na lang kaya yung number 3 ko. Pero hindi ko talaga maalis sa April Smith. Kaya lumabas sa number 3 ko, yun nga, April Smith, Bella Ismael, and Bea Windorsky. Top 3, I mean. So yung number 4 ko, naging si Nicole Borromeo na lang. Si Nicole Borromeo, paglabas pa lang ni Nicole Borromeo, yun nga yung sabi ko sa inyo, di ba? Lagi ko doon sinasabi. Mahirap yung pataubin si Nicole sa evening gown, di ba? Simple lang yung gown niya kanina ni Nicole Borromeo. May mga loophole sa performance, yung the way na maglakad, may mga masasabi ka kasi hindi man talaga perfect. May masasabi ka, simple yung gown. Pero yung mukha talaga, nauuna yung mukha niya. Di ba yun nga lang sabi ko, lagi ko sinasabi, pag nag-judge talaga, may mga punto talagang mauuna yung mukha pag-judge. So yun, nauuna talaga lagi yung mukha niya. Kaya nandyan siya. Mahirap pataubin yan sa evening gown competition. Magkakasunod sila eh. Cebu City, Cebu Province, di ba maganda yung gown ni Nicole, Cebu Province. Ang ganda ng mukha niya. Yung performance niya, okay din. So, pwede na, ganyan. Yung lumabas si Cotabato Province, magkakasunod silang tatlo, di ba? Lumabas si Cotabato Province, mas maganda yung gown ni Cotabato Province. Maganda din yung naging performance niya, hindi lang talaga siya sikat, hindi lang talaga siya kilala, pero maganda yung performance kanina ni Cotabato Province. Hindi ko lang alam kung nasan siya sa ranking ko, pero nandiyan siya sa ranking ko. Hindi ko lang alam kung anong spot. So yon, si Nicole Borromeo kahit hindi talaga ganun giving naman yung gown, pero syempre mas marami magandang gown. Sabi ko kanina paglabas ni Cotabato Province, nabaling yung attention ko kay Cotabato Province eh. So ayun, kahit mas marami mas magandang gown kay Nicole Borromeo, kahit hindi ganun ka-perfect yung performance niya, pero yung mukha talaga. Kaya nandyan talaga yung pagdating sa finals. Kahit ano yung suotnan, dahil Nicole Borromeo siya, dahil mukha niya Nicole Borromeo, papasok talaga yan sa finals dahil nga Nicole Borromeo siya. Yun nga yung sabi ko, mahirap siya patumbahin. Tapos magdadalawang isip ka pa talaga lagi ko ipapasok mo siya kasi nga yung mukha talaga. So siya yung number 4 ko. Number 5 ko, hindi ko pa alam. Mamaya mag-aano ulit ako. Babalikan ko ulit yung listahan ko. Pero yun, so far, number 1, Bea Windorsky. Nasabi ko na lahat. Number 2 or number 3 ko, either April Smith or Bella Ismael. Nasabi ko na rin. Pero hindi ko pa alam kung sino yung number 2 or number 3. Na number 4, Nicole Borromeo. Yes. Next, number 5. Hindi ko pa alam yung number 5 ko, pero banggit muna kayo dyan ng mga pangalan. Pampanga, pag-usapan na muna natin si Pampanga kasi nga,
siya yung inaabangan ko kasi nga bet ko rin si Pampanga kasi nga mahaba, 'di ba? Ganda ng proportion. Maganda naman siya kanina. Sabi ko nga kanina, itaas lang talaga ni Pampanga yung buhok niya, iban niya lang. Pakita niya yung leeg, panalo na talaga siya. Pero kanina yung performance niya parang okay lang din. Marami pa rin talaga siyang kailangang i-polish, no? Si Pampanga. Marami siyang kailangang i-polish. Pero nandyan siya. Pero so far, may mga umangat sa kanya. Ayoko man tanggapin pero may mga umangat sa kanya mga baguhan or yung mga wala sa radar. Parang naano siya, naungusan siya ng iba. Mahirap man sa akin tanggapin kasi nga bet na bet ko siya pero ayun siguro marami talaga siyang kailangang i-polish. Pero yun nga, nandyan siya, nandyan pa rin siya kasi nga iba yung proportion ni Allison. Grabe, nakakasindak siya. Pero when it comes to performance, parang may kaya pang ibigay. Kaya pa. Kaya go Ali. Kasi nga, naglo-look forward ako sa kanya. Di ba sabi ko nga may mga baguhan na may mga baguhan na parang naungusan sila. Same with Tarlac, pag-usapan nila natin si Tarlac, Marian Arellano. Ganun din, may kaya pa, may hinahanap ka pa na kaya pa yan, sige kaya pa. Yung may gusto ka pa makita pero yun nga, ang ganda na lang pinakita kanina. Pero sana, mapakita pa nila sa finals, no? Mahatak pa ng evening gown or Q&A. Kasi mukhang nandiyan naman na talaga sila. Sino ba yung Holy Trinity? Pampanga, Tarlac, Sultan Kudarat. Sultan Kudarat, maganda yung gown niya. Siya, kasi kakaiba yung gown niya. May terno dito, may ano dito yung sa terno. Tsaka si Baguio, si Roxy Bayens. Sila yung mga kaiba yung gown sa akin. Gusto ko yung mga gown nila kasi nga, iba sa mata. Kasi iba pare-parehas na lang di ba? So, maganda yung gown nila. Guys, sabihin nyo pala kung hindi nyo ako naririnig kasi gamit ko lang maliit ko mic. So, ayun, Sultan Kudarat, tsaka si Baguio. Bet ko yung mga gown nila kasi kaiba. Tapos, Sultan Kudarat naman, maganda yung gown niya. Yung performance, kaya pa. Hindi siya yung best of the best. Pero pagdating siguro doon kay Pampanga, kay Marian Arellano, tsaka kay Sultan Kudarat, kasi sila naman yung Holy Trinity, sila lagi magkakasama Ibibigay ko siguro yung highest spot ko kay Sultan Kudarat pagdating sa tatlo. Pero alam ko may kaya pa talaga silang ibigay. May kaya pa. Now, di ba yun nga sabi ko nga kanina, parang may baguhan na naungusan sila. Hindi lang talaga siya kilala. Comment nyo dyan. Hindi lang siya kilala. Hindi siya pinag-uusapan. Pero may baguhan talaga na parang gumanon. Dali na, i-comment nyo dyan. Si Cotabato nakita ko na. Nabanggit ko na kanina. Bet ko rin siya. Actually, pumapantay nga konti. Ito yung tatlo, konti. Ganyan. Nadala rin kasi si Cotabato ng gown niya May isang girl na parang gumanon. Negros Occidental. Hindi lang talaga din siya kilala, hindi lang din talaga siya pinag-uusapan. Pero maganda or suwabe yung evening gown performance niya kanina. 'Di ba nakaano siya? Hindi ko alam kung tube 'yon or may strap. Una simple yung gown niya. Hindi ko alam kung tube or strap. Pero maganda kasi yung bagay kasi malaki yung boobs niya Nahatak Kaya bagay na bagay yung pagdala ng gown niya. Bagay na bagay yung pagdala niya ng gown niya kasi nga yung bube Tapos yun nga tube. Bagay na bagay. Tsaka maganda yung entrada niya, yung entrance niya. Malinis, pulido, suwabe. Mukhang hindi, alam mo yung mga hindi shaky kasi di ba iba nakita mo performance na shaky Yung parang nag-hold back ba yung saan ilalagay ang kamay, saan ipapaling ang bewang, ganyan. Pero kay Negros Occidental parang naswabihan ako. So, ayun nga, sabi natin, hindi siya pinag-uusapan pero talagang, siya, for me, umakyat. Muntinlupa, Adela Marshall, pag-usapan natin kasi din ako din, nag-expect kasi nga na-hype agad to Baka si Adela Marshall kasi nga with her 15 million jewelry. Na to the point na in-escort siya palabas kasi nga 15 million jewelry. Pero pagdating kanina, naluom din si Adela. Unang-una yung gown niya, kakulay ng background. Marami na biktima kanina ng background. Royal blue, dark blue,
blue, lahat sila na biktima ng background. Isa na dun si Adela. Tapos, naglakad lang din si Adela. Naglakad lang, dire-diretsong lakad. As in, wala kang maramdaman sa kanya. Kaya, nawala siya sa akin. Yung mga previous live ko, sabi ko, baka natin si Adela, ganyan, kasi mukhang ano yan, mukhang may bibigay yan. Pero, nawala siya kanina. Iloilo City naman, ang ganda ng gown ni Iloilo City ni Zesta. Nag-expect din kasi ako kay Zesta. Ito yung sinasabi ko din, di ba, lagi pag live. Abangan natin si Zesta kasi kailangan lang niya ng perfect evening gown moment kasi papasok yan, si Zesta. Pero kanina, maganda yung gown niya. Pero hindi niya rin alam kung anong gagawin niya. Yung kamay niya, hindi niya alam kung saan niya ilalagay. Yung parang shaky din. Yung parang hindi alam kung anong gagawin. Yung ikot ba ako? Dito ko ba ilalagay itong ano ko? Tsaka parang bigat. Ewan ko ang bigat na panoorin kanina. Ayoko din i-admit kasi nga bet ko si Zesta. Pero yun yung pakiramdam ko kanina. Kaya sana sa finals na lang kung makakarating sa evening gown bawi. Yun nga, nabanggit natin yung may mga hindi pinag-uusapan na talagang nabanggit ko na dun si Negros Occidental, no? Isa pa na baguhan na hindi masyadong pinag-uusapan na medyo umakyat din sa akin. Tandag City. Tandag City, yeah. Unang-una, maganda yung gown niya. Arian Fernandez yun eh. Ganda ng gown niya, tapos ang ganda ng performance niya. Swabe din. Hindi siya face card. I mean, kasi di ba naghahanap tayo lagi ng face card. Hindi siya perfect face card, pero ang ganda ng performance niya. Sana mapansin siya kasi ang ganda ng gown niya, ang ganda rin ng performance niya kanina, swabe. Yun. Ang pinag-usapan natin mga baguhan, no? Negros Occidental, Tandag City. Sino pa? Yung Bohol tapos na ako. Nabanggit ko na. Next natin, Ashley Subihano, Luciana Laguna. Isa din to. Ganda ng gown niya. Maganda rin yung performance niya. Okay lang din. Nasa radar siya. Nandyan siya. And hindi, alam ko, hindi na naman to mapapansin ng mga pageant fans kasi hindi naman nila iaakyatin si Ashley. Pero maganda yung performance niya kanina. Si Laguna naman, yung isang Laguna, si Prats. Ang ganda rin ng gown niya kanina. Powder blue ba yun or light blue? Tapos yun din, para siyang si Nicole Borromeo na kahit anong gawin niya, pero pag pupuntusan siya, mauuna talaga lagi puntusan yung mukha. Ang ganda niya. Bagay kasi sa kanya kanina yung gown niya, bagay sa mukha niya, ganyan. Ayun. Ang ganda niya kanina ni Laguna. Na-mention ko to kahapon yung live natin. Sabi ko, si Laguna hindi siya napapansin pero talagang kaya niyang mang-elbow kasi nga may yung performance ni Laguna sa Aqua, naalala niyo kahapon sinabi ko. Yung performance ni Laguna sa Aqua ay kaya mang-elbow ng mga frontrunner. Tapos kanina napatunayan niya ulit. Ang ganda ng evening gown performance niya. Kaya niyang elbowin talaga yung mga heavy frontrunners tsaka yung matutunog. Hindi lang din siya nag-e-exist kasi nga hindi siya pinag-uusapan. Pero maganda yung performance niya kanina. Ngayon hindi natin alam kung magmamaterialize ba itong mga to sa finale. Itong mga pinag-uusapan nating mga dark horse na ito. Kung kaya ba talaga nila. Pero kasi maganda yung mga pinapakita nila. Next, from the Filipino community, Quezon Province, from Filipino community, Australia. Isa rin to, yung performance nito kahit nung Aqua Boracay, kaya mang elbow talaga ng mga frontrunners eh. Tapos kanina napatunayan niya din yan. Ang ganda na performance kanina ni Quezon Province. Hindi lang din siya pinag-uusapan, wala lang din clout sa kanya kasi galing siyang Filipino community. Pero so far consistent ang mga performance niya, ang gaganda. Kanina din sa evening gown, ang ganda ng performance niya. Manila, Justin Felizarta, naka-pink din siya, di ba? Fuchsia pink din ba yon? Hot pink. Basta pink na ang laki-laki niya. Hindi ako fan ng gown. Kasi feeling ko hindi bagay sa personality niya. Kasi yung gown na yon, yung nakita ko kanina, sabi ko, parang gown to ni Pauline Amelix, dark blue lang yung kay Pauline. Tapos fuchsia lang tong kay Manila. So hindi ako fan ng gown kasi feeling ko hindi bagay sa personality niya. Pero the way naman she executed it, okay naman. Pero hindi ko alam kung ipapasok siya sa listahan ko. Okay lang din. Kasi parang naging siksik na yung listahan ko kanina. Okay naman yung lakad, yung ganun, hindi lang ako fan ng gown. But okay naman. Samar, umano siya ngayon. Di ba sabi ko, nawawala si Samar, gumaganto naman. Yung parang, after ng Aqua event, wala na si Samar, gumanto na. Parang pagano na nga eh. Kanina parang gumanon siya. Maganda yung
Again, maganda yung evening gown niya, as in evening gown maganda, maganda yung tabas, maganda yung yare, simple lang. Mukha lang din ang nilalaban ni Summer kanina. Tapos yung performance niya kanina, yung maglakad siya, okay na okay for me. Hindi mo makikita ang nag-struggle siya. Kasi yung iba talaga, di ba sabi ko nga na, makitang-kita mo na nag-struggle, kaya parang nawali na. Pero siya, hindi mo siya makita. So, medyo gumana na siya sa akin ngayon. Pshuk! Nueva Vizcaya, from Filipino community, okay din ang performance nila. Ngayon ko na-realize na isa siya sa mga Filipino community na umaariba. Nueva Vizcaya, si Quezon Province, tsaka may isa pang okay kaninang Philcom. Rizal, yun ang color pink. Maliit siya, short side siya, pero yung evening gown niya malaki. Malaki. Pang finals na, tinodo na. Kasi syempre, kung hindi ka nga makakarating ng finals, di mo na makikita yung best gown mo. Kaya tinodo kanina ni Rizal. Kaya ang ganda. Maganda yung ano niya kanina. Evening gown performance. Laki niya kanina eh. Kahit maliit siya, nagmukha siyang malaki. Hot pink din yan eh. Dami naka-hot pink, fuchsia pink kanina. No? Yun. So, kanina ko rin na lang talaga na-realize na ito yung mga kabog ng mga Filipino community. Quezon Province, Rizal, tsaka si Rizal, tsaka Nueva Vizcaya. Silang tatlo. Santo Tomas La Union, isa pa yan. Pang-apat, pang-lima ko siya pagdating sa Filipino community. Di lang din siya napapansin, pero maganda yung aqua stent nito Santo Tomas La Union. Maliit lang din kasi siya eh. Kaya hindi, tas Filipino community, kaya hindi siya napapansin. Maganda magpasarela yan, maganda yung aqua stent niyan. Tas maganda din kanina yung evening gown performance niya. Pero syempre, hindi nga talaga kasi sila napapansin. Pero alam ko naman, nagtatrabaho to sa voting. Sila yung mga matataas sa voting kanina. Okay, guys, sa mga team late pala, kasi mag-iisang oras na ata ako nagla-live. Sa mga team late pala, hindi narinig ang mga pinagsasabi ko ngayon. Hindi narinig ang mga pinagsasabi ko ngayon sa YouTube na lang. Kaya upload ko rin to, Team YouTube, Carl Loyola. Okay, kasi iba yung mga kino-comment dyan, nabanggit ko na rin naman. So, ang mga, minimension ko na ngayon yung mga hindi ko pa nababanggit. Yeah, tapos na ako sa Cotabato, Negros Occidental, tapos na ako, Bohol, Tandag City, yan, tapos na ako mga yan. Tsaka yung mga frontrunners natin, tapos na rin ako. Next natin, Tacloban. Ang dami nangyayari. Next natin, Tacloban. Ang dami nangyayari sa evening gown niya. Hindi ako fan ng evening gown niya. Pero yung performance, lakad, emote, okay. Pero hindi lang ako fan ng evening gown niya. So, hindi ko lang siya naipasok gawa nun kasi wala lang ako naramdaman. Sumunod sa kanya, Tarlac, di ba? Tapos sumunod sa kanya, Tuguegarao. Bet yung evening gown ni Tuguegarao actually. Di ba? Magkasunod sila Tarlac, tsaka sa Tuguegarao. Sabi natin, di ba nag-expect tayo kay Marian? Kasi nga, Marian Arellano siya. Pero paglabas nito Tuguegarao, ay, ang ganda ng gown ni Tuguegarao. Mas bet ko yung gown ni Tuguegarao. Yun lang. Kaya nga sabi ko kanina, may mga heavy frontrunners talaga or matutulog ang mga pangalan na medyo naungusan ng mga unknown girls sa competition. Kaya, pero syempre, itong mga heavy frontrunners na to, nandyan pa rin naman yung mga yan. Ang challenge dyan, dun sa mga unknown girls, kung paano nila masustain yung momentum. Kasi kung napansin na sila, kailangan nilang magpapansin pa. So, paano sila makakapasok sa semis? Through voting. So, yun yung una talaga. Kaya yung mga viewers natin dyan na may mga manok na unknown girls pero nag-perform naman talaga kanina, votings talaga yung mga makakatulong sa kanila. Kaya iboto nyo sila. Kasi para ma-secure yung spot nila, votings talaga. Kasi itong mga heavy frontrunners, kahit sabihin yung hindi yan nag-perform kanina, kahit sabihin yung naungusan yan, papasok yan sa semis kasi nga via committee selection committee picks, 'di ba? Tsaka syempre, lagi naman tayong ganoon kasi may mga manatulog na pangalan tsaka pinag-uusapan sa social media, sila naman lagi yung pumapasok. Kaya sabi niyo kahit hindi sila nag-perform, papasok yung mga yan. Kaya ang challenge lagi dun sa mga girls na unknown pero nagpe-perform. So paano sila makakapasok? Votings. Camiguin, hindi ko pa na maganda yung performance ni Camiguin. Kung may top 10 ako na gagawin, baka nasa top 10 ko yan. Suabe, ang ganda. Hindi ko lang bet yung bottom part ng gown niya kanina kasi nga parang matigas. Pero nadala naman niya ng maayos. Kaya nga lagi kong sinasabi, hindi talaga siya sa gown eh. Laging sa babae talaga nagdadali. Kasi nga may mga magagandang gown pero hindi nadala ng maayos eh. Pero may mga gown na hindi ka fan, pero dahil nga nadala ng maayos,
pumasok siya sa listahan mo kasi hindi na maayos yung gown. Iligan City. Napansin ko din siya kanina. Shout out to Gian Lasala kasi si Gian Lasala yung gumawa ng gown nakita ko kanina. Pagpasok kasi ng Iligan City, nagandahan ako sa gown niya. Ang ganda naman ng gown nito. Pagtingin ko sa Gian Lasala yung gumawa. So yeah, nakatulong yon para umariba rin siya sa evening gown segment niya kasi maganda yung bata, maganda yung muka, maganda yung performance, plus maganda yung gown. Hindi siya napapansin, walang clout, pero maganda yung evening gown performance niya kanina. Iloilo City tapos na ako. San Carlos City, okay din yung gown niya. Maganda din yung gown niya. Pag baling pa lang ng camera, maganda yung gown niya. Wala lang siyang recall. Hindi ko na lang matandaan kung ano nang ginawa niya pagkatapos. Pero naalala ko pag baling ng camera, maganda yung gown niya. Sino pang hindi ko nababanggit? Cotabato tapos na ako. Iloilo Province. Okay din. Pang ramp model ang atake. Ramp model, ganyan. Actually, ganung atake nga, in-expect ko na kayang i-pull off ni Muntinlupa kasi siya yung kilala natin na Asia's Next Top Model. Pero kanina naglakad lang si Muntinlupa. Hindi ko alam kung strategy niya yun na parang dapat ang peg niya mukhang a-attend lang ng dinner. Walang pasabog yung maglakad ka lang dyan, pumamewang ka. Ganun lang. Hindi ko alam kung ganun yung strategy nila or ganun yung directions nila. Pero yun, hindi ko naramdaman si Muntinlupa kanina kasi ganun yung ginawa niya. Pero yun. Muntinlupa, Iloilo Province, mas okay yung ginawa ni Iloilo Province kanina. Pateros, unusual yung gown, hindi nyo na-expect. Hindi ako fan ng gown kasi nga, usapan evening gown eh. So, hindi talaga ako fan. Pero kung magbabase ka, mag-judge ka dun sa taas lang, kunyari mukha lang, emote ng mukha, bagsak ng buhok, or lakad, okay yung ginawa ni Pateros. Okay, pero syempre, kung totality, judge mo siya, kasama na rin yung kung ano yung suit niya, wali. Pangasinan. Anong Pangasinan? Naka-powder blue, powder blue, light blue. Hindi ko din matandaan. Hindi ko lang matandaan din kasi mas nag-resonate sa akin yung isang Pangasinan, si San Carlos. Nueva Ecija. Akala ko babawi si Nueva Ecija sa natin. Kasi di ba yung aqua stint niya? Hindi, babawi pa yan, ganyan. Kanina ang ganda ng gown niya, Eran Montoya yun eh. Ang ganda ng gown niya, pero hindi nadala ng maayos. Yun nga din sinasabi ko, di ba? Hindi talaga siya sa gown eh. Kasi ang ganda ng gown ni Nueva Ecija, pero may nahanap ako yung kaya mo pa yan, girl. Hindi talaga eh. Siguro yung last posting na lang kasi ang ganda talaga ng gown eh. Pag-iikot niya, gumanon siya. Ang ganda ng mukha niya. Sige, okay na, bigay na natin. Pero yung nag-uumpisa pa lang sa Nueva Ecija, may hinahanap pa ako eh. Sana kayanin niya pa. Sana konting practice pa kasi kung makakapasok to sa semis, sa swimsuit siya, kailangan maniin niya yung swimsuit para pumasok sa evening gown. Kasi alam mo, kaya pa eh. Pero kaya niya eh. Tinan mo, nakapag-Eran Montoya nga siya kanina eh. So, kaya niya pa yun. Kaya yun. Los Baños, isa siya sa mga biktima na kinain kanina ng background. Nakakalungkot. Maganda yung gown niya actually. Gusto ko yung gown niya kasi kinain na talaga siya kanina ng background. Pero kung hindi ganun yung kulay ng background, mag-stand out siya kasi ang ganda niya. Okay din naman. Hindi naman perfect na lakad or execution. Pero, syempre, dala nga ng mukha kasi nga ang ganda niya. Pero wala na. Kinain na talaga siya ng background. Pero kung hindi lang talaga ganun yung kulay ng background, okay sana. Guys, tapos na ako sa ibaha kaya hindi ko na minimension ha. Yung mga hindi ko na mention tapos na. Kasi mag-1 hour na rin akong live. So kung na-late kayo, YouTube na lang. I-upload ko lang sa YouTube ko, Loyola. Albay. Siya yung nag-open ng show. Naka-yellow siya. Kasi kahapon sabi ko Dark Horse si Albay eh. Kasi kung may Dark Horse dito si Albay na kasi wala nang ibang option eh. Parang siya yung susunod eh. Pero kanina may hinahanap ako sa performance niya. Hindi rin naman tsaka, hindi rin naman perfect.
Gitna lang. Gitna lang. So, paano ba yung mangyayari dito? Yun nga yung sabi ko, kailangan nyo i-secure yung spot niya sa mga may manok kay Albay. Paano nyo i-secure yung spot niya? Eh di, boto, boto, boto. Kasi hindi mo rin talaga alam kung nasa top 30 na siya eh. Sabihin nating hindi siya makapasok sa botohang itong magaganap. Sabihin natin hindi siya makapasok. Pero sa tingin nyo ba, nandun pa siya sa selection committee picks? Sa tingin nyo ba, nandun siya? So, 50-50 din, di ba? Kasi for sure, ang mga nasa selection committee picks dyan, yung mga heavy front runners na sponsor. Sa tingin nyo, siya ba ya? Siya ba yung nasa sponsor? Even wildcard. Di ba? Kaya talagang ganun malaking makakatulong yung votings. Kailangan votings talaga, especially kung ano yung delegates. Kung unknown siya. Sino pa nakalimutan natin? Baguio, na-mention ko na kanina na isa siya sa mga bet kong evening gown. Kasi hindi yung usual na puro ganon. Hindi usual na one piece na gown. Plus, again, syempre, nauuna yung mukha ni Roxy Baines. Kaya, nandyan din talaga si Roxy Baines. Kanina ka pinag-iisipan ko, top 5 ko siya. Pero sabi ko, hindi pa yari ang top 5 ko. Kasi ang yari ko pa lang ngayon, top 1 to 4. Hindi ko pa alam kung sino ito top 5 ko, pero parang ang lapit na ni Roxy Baines sa top 5 eh. Ayun, tingnan natin. Iloilo tapos na rin ako. So currently, ang yari pa lang sa listahan ko yung number 1 ko si Bea. Na-explain ko na kanina kung bakit. Ang number 2 or number 3 ko, or number 2 to 3 ko, si April Smith and si Bella. Hindi ko pa alam kung sino yung 2 at 3 sa kanila. And yung number 4 ko si Nicole Borromeo. Nabanggit ko na rin kanina kung bakit. Tandag, tapos na ako. Tuguegarao, tapos na ako. Negros, tapos na ako. Muntinlupa, tapos na ako. Pateros, tapos na ako. Bacolod. Naka-hot pink din siya kanina. Hindi lang siya nag-resonate sa akin. Wala lang talaga, hindi ko lang talaga siya naramdaman. Pero yeah, she's beautiful. Magandang gown niya. Hot pink, light pink. She's beautiful. Pero yung pumasok pagkatapos niya, Bacor Cavite, nakaputi. Mas nabetan ko kasi Bacor kanina, kaya feeling ko nalaman siya. But yeah, she's so beautiful. Occidental Mindoro. Naka-ano siya, gold, yellow, Mountain Dew na color. Sunod-sunod sila dun eh. Nueva Vizcaya, tapos isa pa naka-yellow, tapos siya naka-yellow. Lahat sila naka-yellow, isang kalera nila naka-yellow lahat. Kaya, ang tingin ko sa kanila parang pare-parehas na lang. Yung parang, ayan na naman, pare-parehas sila. Diba maganda yung execution nila, pero nauna kasi si Nueva Vizcaya sa kanilang lahat ng mga naka-yellow eh. Kaya hindi na rin siya nag-resonate sa akin. Parang, ay, okay, wala na lang, ganyan. Kaya kanina na-mention ko si Nueva Vizcaya stand out. Kasi siya yung unang naka-yellow or kung ano mang touch ng yellow yon. Kaya minsan nagmamatter talaga lagi yung sunod-sunod na color eh. Alam nyo yan, na dapat pag naka-yellow yung susunod mo, hindi ka na dapat nakaganto. Kasi sa tingin natin ganyan, mawawalan ka na ng dating kasi nakita na ng mata mo. Alam niyo naman yung visuals natin, di ba? Tarlac tapos na ako. Negros Oriental si Fatima. Okay din yung gown niya. Gusto ko din yung gown niya kanina. Actually, malinis lang yung performance niya kanina eh. Pero kung i-compare mo siya kay Negros Occidental, kasi nauna sa kanya si Negros Occidental, mas mataas yung placement for me ni Negros Sino man nauna? Oriental, Occidental. Sa Occidental nga, letter C. Mas mataas sa akin yung placement ni Occidental. Actually, pag gumawa ako ng ranking ng 1 to 10, iaangat ko si Occidental eh, kasi parang deserve niyang manotice. Kasi ang linis ng performance niya. Sino ang hirap ipagtanggol? Wait, ang hirap ipagtanggol ng girls na may kulang. Actually, ito. May nag-comment kanina, ang hirap ipagtanggol ng mga girls na may kulang. Actually, nagigets kita kasi sabi ko nga kanina, nag-mention ako ng mga girls na talaga nag-expect ako na sana galing na ayusin, maging overwhelming para sa ating mga pageant fans kasi nga sobrang heavy nila eh. Sila yung heavy inaabangan lagi. Kahit ako gusto ko sila kasi nga yung mga prototype nila talagang malalaki sila. Ganyan, haba ng leeg nila. Pero talagang may hinahanap lang ako na nakita ko lang dun sa iba. Pero sabi ko nga kanina, nandyan na rin naman yung mga girls na yan. Pipiliin na yan panigurado kasi heavy front runner yan. So, nasa mga heavy front runners na lang na ito kung talagang gagalingan nila sa swimsuit, sa evening gown, pagdating ng finals. Kasi,
alam niyo naman 'pag hindi talaga para sa inyo yung gabi na yun, wala talaga. Marami tayong ganyan like Alexi Brooks, Victoria Velasquez, Vincent ng mga heavy frontrunners pero talagang parang na-waste yung chance nila kasi nga pagdating ng evening gown, talagang hindi rin nag-matter lahat ng mga gamit nila, eksena nila. Kaya nawala sila sa top 5, 'di ba? Kaya nasa mga heavy frontrunners na lang talaga na to kung talagang gagawin nila yung lahat. Kasi, yun. Cotabato na banggit ko na kanina, sabi ko nga kanina, laki din pala ng chance nito ni Cotabato, no? Parang kanina, ayun nga, sabi ko din kanina kung may mga baguhan na kayang talagang umakyat at habulin yung mga heavy frontrunners natin, parang isa si Cotabato kanina. Oo, kasi maganda yung gown niya, maganda din yung performance. Sa Albay nabanggit ko na, yung isang Negros Oriental, San Jose, Negros Oriental, isa rin, hindi ko na matandaan kung ano, hindi ko lang matandaan. Leyte, hindi ko lang din matandaan, sorry. Pag hindi ko matandaan, hindi lang siya nag-resonate sa akin. Si Tandag, tapos na ako, ang haba ng sinabi ko kay Tandag. Sige, Tandag, kasama rin siya ni Cotabato. Cotabato, Negros Occidental, Tandag. Silang tatlo. Cotabato, Negros Occidental, Tandag. Yan yung gusto nyo marinig, di ba? Sila yung mga unknown, as in walang clout, hindi kilala, hindi pinag-uusapan na kayang I mean ng elbow, ng spot ng mga heavy frontrunners na nag-expect tayo pero talagang hindi talaga eh. Ang hirap talaga nilang paglaban eh. Southern Leyte. Hindi ko matandaan sa Southern Leyte, sorry. Mukhang tapos na. Sabi ko, sorry. Pahinga lang ako. Mukhang tapos na ako. Anong tanong na lang kayo dyan? Ang Mountain Province, wala. Hindi ko pa babanggit sa Mountain Province. Nakaano siya? Color green ba yun? Green, teal, aqua, ganyan. Okay naman yung performance niya. Sakto lang. Hindi yung magaling, hindi naman pangit. Sakto lang. Kumbaga, consistent siya. Kasi si Linery, nung mga sponsor visit, okay siya eh. Aqua, okay din naman siya. Kumbaga, sakto lang. Nandun siya. Ito siya. Nasa gitna. Ganon. Na-maintain niya yun. Pero hindi siya yung pataas, hindi siya yung pababa. Nandyan pa din siya for me. Pero hindi siya yung katulad ng kung paano ko nakita kanina si Cotabato or si Negros or even si Tandag. Silang tatlo for me yung mga unknown na parang pshuk. Summer Island, yes. Si Kabigin, ganun din eh. Nandito lang. Yeah, nandito lang. Wait lang binabasa ko yung mga comments nyo Guys, national costume April 16 kasi ang dami pa rin mga hindi alam kung kailan ang NatCos. April 16 Pangasinan. Wait lang. April 16 Pangasinan. Bohol tapos na ako. Cebu City tapos na ako. Haba ng sinabi ko kay dun sa dalawang Cebuana. Nueva Ecija tapos na rin ako. Baguio tapos na ako. Pampanga tapos na ako. Top 10 mo po ba si Tarlac? Yung top 10 ko, yung sa evening gown performance, hindi pa yari. Yung personal lang naman yun. Hindi pa siya yari. Tsaka wala naman bearing yun. Personal ko lang naman yun. Gagawin ko pa siya mamaya. Pero sabi ko nga kanina, yung mga pageant fans, kayo, tayo, ang magde-determine kung sino yung papasok sa top 10. Kaya nasa kamay nyo. Again, may mga free votes naman siya everyday. May mga free votes naman si Tutut Up. May mga free votes naman siya. So, nasa sa inyo na yun kung gagamitin nyo. Pero ako, lagi kong ini-encourage na gamitin nyo siya dun sa mga girls na may laban naman pero wala talagang hatak or unknown nga. Yung mga walang fans. Dun nyo na lang siya ibigay kasi itong mga heavy frontrunners, kahit anong gawin yan, kahit maglupa sa yan,
Kahit magtatumbling yan dyan, kahit pangit, maganda ang gawin yan, papasok yan sa semis. Kasi panigurado silang sponsor choices or silang wildcard or sila yung magiging selection committee picks. Kasi nga, sila ang heavy frontrunners. And wala namang nai-elbow na heavy frontrunners sa semis. Lahat pumapasok naman yan. Ang challenge talaga lagi nandun sa mga unknown girls. So, sila yung kailangan talaga ng boto. Sila ang kailangan ng himala, ng milagro, para pumasok sa semis. Kaya, yeah, dun, kung manok nyo, unknown, hindi kilala, as in walang hatak, dun nyo siya ibigay. Iloilo, tapos na rin ako. Sabi nga ni Pet Simulator Gaming, hawak pa rin ng fans ang pera para umusad. Yes. Imagine niyo kung yung sa 10 ton yung uusad, di ba? Kasi syempre yung evening gown. O sabihin na natin evening gown, hindi napili si Bea Windors kasi hindi na binoto ng mga fans eh. Hindi siya makikita sa swimsuit. So, yeah, tama si Pet Simulator Gaming nasa mga pageant panis. Pero kasi yung mga uusad sa swimsuit, hati siya ng selection committee picks at votings. Not sure lang ako kung 50% ba ng votings or 100% ng votings plus yung selection committee picks. Yun lang yung magulo sa akin. Pero yun nga, isipin nyo na lang na kunyari yung mga heavy frontrunners, hindi sila nakausad ngayong evening gown. Hindi nyo na sila makikita sa swimsuit. Pero kahit di nyo naman sila makita umusad sa swimsuit, makikita nyo pa rin sila sa finale, sa May 1. Nasa stage pa rin sila. And for sure, sila yung selection committee picks. Isa sila doon sa 10 or wild card or sponsor. For sure, nandiyan yung mga yan. Ayun. Pampanggang haba ng sinabi ko kanina. Mag-replay ka na lang, guys. May replay ako ba? I-upload ko lang din to sa YouTube, Carl Loyola. Kasi tapos na rin ako dun sa ibang mga girls. Hindi ko na maulit yung iba. Haba kasi ng sinabi ko. Same lang din naman yung thoughts ko doon. Gusto ko yung mga kakaibang tanong kagaya nito. Hi Kuya Carl, winning glow na lang stars alignment ang labanan sa finals night po. Sabi ni Carmelo Gutierrez. Akala ko ang tanong ni Carmelo Gutierrez, sino yung may winning glow sa'yo? Sige, sino yung may winning glow sa akin kanina or sa inyo? Sino ba? I would say Nicole Borromeo. Si Nicole Borromeo yung talagang, ang ganda! Nicole Borromeo talaga. Kaya nga laging sinasabi, mahirap talagang patumbahin yan si Nicole Borromeo. Kahit anong gawin yan, kahit hindi yan maganda maglakad, kahit pangit ang gawnan, mukha talaga. As in, siya. Nandyan siya. Pero, bakit nasa pang-apat na spot ko lang si Nicole Borromeo? Kasi nga, yung napuliduhan talaga ako. Kasi napuliduhan ako na parang ang perfect naman ito sa international stage. Napuliduhan ako kay Bea. Kaya siya yung number 1 ko. The number 2 ko si Taguig or si April Smith. Ganyan, 2 or 3 ko sila. Kaya nag-number 4 lang si Nicole Borromeo para sa akin ngayon. Pero siya talaga yung talagang, yung parang, shit, ang ganda! Yung ganon, Diyosa! Ganon, siya. Yeah. Yung mga performance na Tacloban, Batangas, Bohol, yan, tapos na ako dyan. Tapos na ako dun sa mga individual na na thoughts dun sa mga girls. So, sagot na lang tayo ng mga kabuuan na, yung mga question na pang kabuuan na. Sa mga na-late, Carl Loyola YouTube. Hindi pa yari yung top 10 ko. Abangan nyo na lang. Bukas ako gagawa nung 1 to 10. Yung number 10, number 9. Pero ngayon, sinabi ko na rin naman, yung number 1 to 4 ko, yun na yun. Siguro hindi na siya magbabago. Ang pag-iisipin ko na lang yung 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun na lang. Or 11, 12, tingnan natin. Baka nga 15 kasi parang nasa listahan ko, 15 to 16 lang naman eh. Sana naman magbigay ng more effort. Sana naman magbigay ng more effort ang ibang mga girls or frontrunner. Yeah. Ito nga ang sabi ni Pet Simulator Gaming at ito rin ang banggit ko kanina kasi there are heavy frontrunners talaga na mukhang kampante. Na, girl! Sana naman. Ayun nga. Ito yun din ang ni Pet Simulator Gaming, hinaing. At isa nga sa mga heavy frontrunners na mukhang kampante, si Adela. Yung parang, yung parang nag-expect naman ako, Adela, bakit naman naglakad ka lang? Tapos yung gawin mo, ba't kinain pa ng background? Yung
nirurut ko siya, di ba? Alam niyo naman pag sa live ko, lagi ko inaangat si Adela. Kasi sabi ko, may something talaga dyan kay Adela. Si Adela yung parang mag-Chelsea, manalo. Lagi ko yan sinasabi, di ba? Si Adela yung parang mag-ano dyan. May something dyan kay Adela, may something dyan. Pero kanina yung parang, parang, girl naman, ba't naman naglakad ka lang? Ayun yung gustong mangyari ni Pet Simulator Gaming. Isa pang mahirap na ngayon ipagtanggol. Sino pang mahirap ipagtanggol ngayon? Pero alam nyo na. Ang hirap ang hirap na niya ngayon ipagtanggol. Hindi ko na alam kung saan kuhugutin. Kasi yung umpisa, gusto ko talaga siya. As in, sabi ko, mahirap makahanap ng ganito. As in, eto na yun. Mahirap makahanap ng ganito. Pero ngayon, hindi mo na alam kung saan kuhugutin para ipagtanggol lang na nandyan pa rin siya. Siya yun. Nandyan pa rin. Hindi ko na alam kung paano uhugutin. So, ayun yung gusto mangyari ni Pet Simulator Gaming. Na sana daw, yung mga frontrunners, mag-effort naman daw para tayong mga pageant panis, masaya naman pag nakikita yung mga performance nila at masatisfied ba? Na tama naman pala yung pagiging keyboard warrior sa inyo. No? Kasi nakikita namin, nag-effort talaga kayo. Pero yun nga kasi yung problem, kung yun na talaga yung ilalabas ng girl. Gets nyo ba? Yun na talaga yun. Wala na silang mailabas kasi yun na, kung yun na nga talaga yung kailangan nilang ilabas. Yun nga yung sabi ko kanina, may mga nabibiktima na, yung mga yun na pala talaga, kasi sabi ko nga in 2024, VVV, Alexi Brooks, di ba sila yung, akala natin magta-top 5 yung mga yan. Pero talagang, yun na pala talaga yun, no? Pwede pala talaga siyang mangyari. Kaya, na hanggang top 10 ka lang, top 12. So, ayun yung asahan niya sa mga heavy frontrunners na bets natin ngayon or bet natin na pwede talaga siyang mangyari na ayun, siguro hanggang doon na lang talaga. Siguro tanggapin na. Baka nga tanggapin ko na din parang hihinga na lang ako na siguro, finally wala ka na parang ganun. Ayun. Kasi alam niyo naman kung sino yung mga inaangat natin simula ng mga unang live natin. No, sabi ko, ito yan, nandyan siya. Ito yan. Pero pagdating kanina, wala talaga As in, ayun na yun. Daming new faces, yes. Nabanggit ko kanina yung mga new faces na talagang umariba. Natawa ko sa camera angle kanina. Bakit? Tots kay Cotabato Province, tapos na ako. Mark Baumgartner daw, gown, simple, elegant. Yeah. Tagig, tapos na rin ako kanina. Mag-iisang oras na ako, lampas isang oras na ako actually guys. Sa mga na-late ulit, YouTube, upload ko na lang to. Carloyola, kasi isa-isa ko na lahat ng mga girls. Actually, from A hanggang kay Tugigaraw, may nasabi ko. Lahat yan, Iligan City, may mga nasabi ko. Na isa-isa ko sila kanina, Occidental Mindoro, yung mga hindi pa nag-uusapan, lahat yan may mga nabanggit ako. Wala, as in, So magtatanong kung bakit ibang background, yes, nasa Manila na kasi ko. Bohol po. Siya yung unang-una kong binanggit. Sarangani, na hindi ko siya nabanggit kanina, magkakasunod sila ng mga magkasunod sila ni Santo Tomas La Union, tapos ni Sarangani. Okay lang din. Okay lang, ganyan. Si Adela nag-JS lang daw. Ayoko na. Pero yun nga, talaga ako sa kanya nag-expect na siya yung siya yung sentimental ko si Adela kasi. Pero hindi mo na talaga siya mahugutan kung paano nga ipagtatanggol. Pero malay nyo nga, sabi ko rin kanina, baka yun yung direction niya. Doon papunta yung direction ng laban niya na kailangan, girl, ikaw yung naglalakad lang, pumapamewang lang. Ganon. Alam niyo, yung mga beauty queen, di ba may mga beauty queen na gano'n sa Miss Universe? Yung mga naglalakad lang na nakapamewang lang. Baka ganon yung gusto nila na mangyari. Baka ganun yung direction niya na, dapat Adela, ikaw yung ganito dapat wala kang extra movement na, dapat Adela, ganyan ka. Baka yun lang. Or baka nag-hold back. Kasi si Iloilo City kanina, si Zesta, pag-usapan din natin. Hindi ko alam kung hold back ba yun, nalilito lang talaga siya. Kasi di ba sabi ko kanina, expect din ako kay Zesta Kasi sentimental ko rin si Zesta. Sabi ko, kailangan lang nito ng perfect evening gown moment. As in,
kailangan niya ng Chelsea Manalo moment. Yung Chelsea Manalo moment nung preliminary nung 2024. Kailangan niya lang ng ganun. Kanina, paglabas ni Zesta, ang ganda ng gown niya. Ang ganda. Yung, wow, ganda. Pero habang tumatagal, ang bigat na niya tingnan. Ang bigat na yung parang... Tapos yung, ayun nga, yung hindi niya alam kung ano yung gagawin. Like, gagano po ba tong kamay ito? Gaganto, yun. Kaya ang umusad ka sa akin kanina, yung best friend niya. Si Negros Occidental na talagang, oh, ano yun, ang ganda ng performance. Siya yung umusad sa akin kanina. Ayun. Pero yun nga, sabi ko nga kanina, ano lang naman to, preliminary competition at ang ano naman dito, ang usad ay nasa kamay natin. Nasa kamay nyo. Kasi iboboto nyo sila eh. Di ba? Boboto eh. O paano ba? Pag binoto, pag mataas ang boto, aakyat. So kasi hodong magaling yan, hindi yan magaling, lumakad lang, nag-emote-emote lang, hindi yan aakyat sila, basta iboto nyo sila. So, wala rin itong mga tos-tos natin na ganito kasi nasa kamay nyo. Fingertips, yeah. Via toot up. So, yeah, iboto nyo sila. Makita ba lahat ng girls sa prelim? Sa swimsuit, guys, makikita nyo na lang sa swimsuit yung mga umusad. So, kunyari, si Bohol, hindi siya umusad. Sila Union, hindi umusad. Si Tarlac, hindi umusad. Hindi nyo makikita yung swimsuit performance nila. Kunyari, ang umusad, si Santo Tomas La Union, si Taal Batangas, si San Jose Negros Oriental, si Las Piñas. Sila nila yung makikita nyo mag-swimsuit. Masaya ba kayo kung makikita nyo, hindi nyo makikita mag-swimsuit yung mga manok nyo? Diba? Hindi. So, kailangan talaga bumoto. Nasa kamay talaga natin yung tagumpay. Pero again, hindi naman sa pilitan ng boto kasi nga, di ba, may kaakibat naman talaga siyang pera. Hindi naman siya sa pilitan, given our economy ngayon. Pero kung may extra lang naman, o may gusto nyo lang naman talaga, kung bukal naman sa loob nyo, go lang. Tsaka may free vote. Again, may free vote si toot up. May free vote siya. Explore nyo na lang yung toot up. Explore nyo lang. Tsaka basa lang kayo sa Miss Universe Philippines page. Nandun naman yung mechanics. Paldo daw si Leo Almodal. Actually, tsaka si Rian Fernandez. Na-appreciate ko yung mga gown ni Leo Almodal kanina. Ang ganda. Ang ganda ng mga Leo Almodal gown, sabi ko. Tapos, siguro mga RTW na yun, no? So, mga ready to wear na Leo Almodal gown. Kasi parang, ang gaganda. Na parang, nahugot agad yung mga gantong gown. Siguro nga mga RTW na yun. Pero yeah, paldo si Sir Leo. Ang ganda ng mga gown niya. Di ba 10 lang kukunin sa votings? Yes. 10 lang. 10 lang. Hanggang ano na siya, yung last na interview. Last na yung interview. Kamigi na sagot ko na. Again, 1 oras na ako nagla-live. Mahigit 1 oras na. Quezon Province, tapos ko na din. Bohol, tapos ko na. Ibang klase na sa Nicole Borromeo. Yes, nasabi ko na. Raed, hello, good eve. So, ilan daw ang usad sa swimsuit? So, kung 50 yung girls ngayon, sabihin na natin siguro 30 or 40. Kasi parang unti-unti yung cut niya eh. So, kunyari, 50 yung girls ngayon. So, sabihin natin 30 ang umusad. So, 30 yung magsiswimsuit. So, pagkatapos ng 20, wala pang exact count kasi na binibigay eh. Pero assume natin, 30, tapos 20, tapos 20 na lang yung magi-interview. Tapos dun pipiliin yung 10. I-assume lang natin na kunyari, 30, 20, 10. So, tama lang, panama lang. So, marami pa rin namang uusad kasi kung 50, tas 30. Pero isipin nyo na lang kung wala nga dun sa 30 yung mga manok nyo. Like, for example, nawala dun si Sultan Kudarat or si Samar, nawala dun. Hindi wala din, hindi nyo na siya makikita mag-swimsuit. Kaya ganun ka-importante yung votings ngayon. Ganun siya ka-importante. Pero sabi ko nga din, kung hindi naman umusod ngayon mga heavy frontrunners, okay lang kasi for sure sa finals, nasa wildcard yan. Nasa selection committee picks yan, or even nasa sponsor awards kasi heavy frontrunners sila. Hindi mawawala yan, basta heavy frontrunner ka.
ano ka, ikaw yung laging laman ng social media, ganyan. Nandun na yan. Kaya ang ano ngayon, ang help or ang tulong, kailangan ng mga unknown. Yung mga unknown girls na nagpe-perform naman, pero wala talaga. Sila yung may kailangan ng boto. Yan, kagaya nila Albay, yan, kino-comment nyo dyan, Albay, kailangan na ng tulong. Kasi hindi naman sure kung nasa ano yan eh. Batangas or si Bohol, kailangan ng mga yan. Lalo na si Negros, yung talaga, kasi nagpe-perform si Negros eh, Occidental. Nagpe-perform siya, pero talagang walang cloud. Ayun yung kailangan ng mga tulong talaga. So, iakit nyo sila. I give na lang sa underrated. Correct. Oh. Kung may mga bet pa, kasi marami na tayong bets, di ba? May bet tayong underrated, may bet tayong heavy. So, yeah. Yun lang. Kuya, thoughts about Sherman Gamboa? Hindi ko nakikita yung gown ni Sherman. Tarlac, tapos na ako. Pateros, ang haba din ng sinabi ko kay Kirsten. National Costume 16. April 16 po. Pahapyaw po. Dami kong sinabi kay Tarlac kasi kay Mara yan eh. Nahaba eh. Wait lang ah. Siya mukhang tapos na rin naman tayo. Nagbanggit ko na lahat at ako'y mahigit 1 oras na. Maraming salamat ulit. Mag-iingat kayong lahat. At happy Easter Sunday again sa lahat ng mga viewers natin. Kaya sa mga late, Carl Loyola YouTube. Upload ko na siya ngayon na. Carl Loyola YouTube. Carl Loyola YouTube. Meron na akong Facebook page, Carl Loyola. So yan, magkita-kita ulit tayo sa susunod nating live. Maybe Tuesday or Wednesday. But yeah, again, April 5 to 11. Ang botohan ng evening gown. Then April 12, announcement ng mga usad. Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, Carl Loyola.